Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan nito ni Pulo. Taong 1972, Isabela, Negros Occidental. Noong mga panahong ito, pangunguha ng mga makakamandag na ahas ang pangunahing trabaho nila Pulo. Araw-araw pumupunta sila sa gubat para lamang makakuha ng mga maibebenta. Madalas kasi nila yung naipapalit sa malaking pera mula sa mga kolektor ng mga ahas. Alam naman nilang mali ito, pero isa yun sa mga trabahong bumubuhay sa kanila. Kung pagsasaka lang kasi, wala talagang maaasahan doon sila Pulo. Aminado naman siyang mapanganib ang gawain nila, pero hindi sila nito napipigilan. Para kay Pulo, mas mainam nang mamatay sa kamandag ng ahas kaysa gutumin ang kanyang pamilyang umaasa sa kanya. Sa loob ng 3 pangunguhan niya nito, aminado siyang maraming beses na siyang muntik-muntikang matuklaw ng mga hinuhuli niya. Ang madalas niya kasi noong makasagupa, mga banakong halos ilang metro na ang haba. Napakalalakas ng mga ito at konting pagkakamali lang, maaaring matuklaw o maduraan ka nito ng kamandag. Marami nang nabulag sa dura ng ahas na yon. Kaya para makasiguro sa kanyang proteksyon, bumili na siya ng pwede niyang magamit, pantakip sa kanyang mga mata. Ayon sa kanya, dahil sa proteksyon niyang yon, naiwasan niya ang maagang pagkabulag. Mas lalo rin noong lumaki ang kanyang kinikita, hanggang sa kalaunay nakapagpundar na siya ng magandang bahay. Akala nga noon ni Pulo, mapapaaga noon ang kanyang pagretiro. Subalit bago pa man niya mapagpasyahan ang binabalak niyang yan, may isang parokyanong nag-alok sa grupo nila ng isang malaking halaga, kapalit ng pagkuha sa isang espesyal na ahas. Noong una wala pa siyang kaide-ideya kung ano ang uri ng ahas na ipinapahanap nito. Pero nung magkausap na sila, doon na naging malinaw sa kanya ang lahat. Base sa kwento ng parokyano, nakahanda yung magbayad ng 100,000 piso sa sinumang makakakuha sa maalamat na ahas na kanyang hangad. Ayon kay Pulo, noong mga panahong yon, napakalaki na ng perang yon. Buong buhay nga niya, hindi niya inisip na makakahawak siya ng ganoong kalaking halaga. Kaya dala naman ng kanyang pagbabakasakali, maigi siyang nakinig sa salaysay ng kausap niya. Ayon dito, isang ahas na may balahibo ng manok ang hinahanap nito. May 4 yung kamay at may hahalin tulad mo sa kamay ng isang agila. Lumalaki rin yon hanggang sa 50 talampakan, subalit napakatagal ng taon para makamit nito ang kanyang sukdulang tanda. Bagaman maliit ang ahas na yon, sinasabing may kakayahan itong makapaglakad sa hangin sa loob ng maikling oras. Kalimitan niya yung ginagawa upang makalipat sa mga kalapit puno. Dagdag pa ng parokyano, hindi madaling hulihin ang ahas na yon dahil sa napakadulas nitong katawan. May kakayahan din yung mang-impluwensya ng utak ng isang hayop sa oras na magkatitigan sila. Ang mas nakakatakot pa, kaya nitong linlangin ng isang individual, dahilan para mapilitan yung makipaglaban sa kanyang mga kasama. Matapos naman yung mailahad ng lalaki, agad naman siya nitong inabutan ng isang bungkus ng pera, sabay wika sa kanya ng, Kapag kinuha mo yan, ibig sabihin tayo nagkaroon ng kasunduan. Huwag mong balaking manlamang, kaibigan. Wala kang ideya sa koneksyong meron ako. Kaya mabuting pag-isipan mo muna bago mo yan kunin. Balita ko, ikaw ang pinakamagaling manguha ng ahas sa buong Negros. Patunayan mo ngayon sa akin yan. Nang marinig naman ni Pulo ang sinabi nito, minabuti niya munang magtanong pa ng mga karagdagang detalye ukol sa kinaroroonan ng ahas. Ayaw naman niya kasing tumanggap ng bayad noon, lalo pat kung hindi siya sigurado
sa kanyang mga gagawin. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pag-uusap, agad naman itong itinuro sa kanya ang mataas na bundok na nasa likuran niya. Ayon sa lalaking yon, doon naninirahan ang ahas base na rin sa ulat ng kanyang natanggap mula sa mga mamumundok. Ang palatandaan kasi ng pananatili nito sa isang lugar ay ang pagpapakita ng isang ginintoang baka tuwing kabilugan ng buwan. Naniniwala ang parokyano niya, diwata ang baka na yon na siya namang pangunahing binabantayan ng ahas. Dagdag pa nito na, mas mainam na iwasan nila ang ginintoang baka dahil sa oras na maramdaman nito ang masama nilang binabalak, hinding-hindi sila nito titigilan. Marahas din ang nilalang na yan sa mga taong nagbabalak ng hindi maganda sa kanila. Nabanggit din ng parokyano, may 2 buwan sila para mahanap ang ahas na yon. Hindi rin problema kung matatagalan sila, basta ba'y makita nitong gumagawa sila ng paraan para mahanap ang ahas na pinapakuha niya. Pagkarinig naman ni Pulo sa mga bagay na yan, hindi naman agad niya tinanggap ang hamon. Naniniwala kasi siyang mapagtatagumpayan niya ito kung hindi na rin siya nagdalawang isip na tanggapin ang alok ng parokyano. Sa isip-isip din niya, mabibenta niya ng mas malaking halaga ang ahas kung siya ang makakakuha nito. Sa makatuwid, ginamit niya lamang ang parokyano upang mapondohan ang lahat ng kanyang pangangailangan. Bago rin nagtapos ang kanilang pag-uusap, humingi pa siya ng karagdagang salapi para matustusan ang mga kagamitang nais niyang bilhin. Di naman nagreklamo ang parokyano, lalo pat nadala din ito sa pagmamalabis niyang mahuli ang ahas na yon. Pagtanggap naman niya ng salapi, agad naman siyang tumayo, tinapik ang balikat nito, sabay pangako sa taong yon na kukunin niya ang ahas anuman ang mangyari. Dahil sa kanyang binitawang salita, aminado naman siyang umaasa ang taong yon sa kanya. Hindi naglaon, paghiwalay naman nilang dalawa, dali-dali naman siyang pumanhik sa kinaroroonan ng kanyang mga kasama. Upang maging katiwa-tiwala naman siya sa mga ito, hinati niya ng pantay ang salaping bunga ng kanilang kasunduan. Tuwang-tuwa naman noon ang 5 niyang kasama, lalo pat sa laki ng halagang hawak niya, malaki-laki rin ang naging hatian nila. Matapos naman niyang maibigay ang mga parte nito, agad naman niyang inilahad na sa susunod na gabi, magsisimula ang kanilang paghahanap. Inabisuhan din niya yung wag na munang ipagsabi sa kung kani-kanino ang detalye ng kanilang lakad. Kapag kasi ginawa nila ito, may posibilidad na marami ang makisawsaw sa kanila. Hindi yun magiging maganda, lalo pat mabubulabog ng mga ito ang mismong bundok na pupuntahan nila. Matapos naman nilang magkasundo sa kanilang mga plano, agad naman silang umuwi sa kanilang mga tahanan. Upang magkaroon ng lakas kinabukasan, ipinagpahinga muna nila ang buong gabi, kasabay ng paghahanda nila ng kanilang mga dadalhin. Sumapit ang sumunod na araw. Bago pa man mag-2 ng hapon, nagkatipo na sila sa bahay ni Pulo. Yun kasi ang tahanang malayo-layo ang distansya sa baryo, kaya doon nila napagkasunduang magkita-kita. Maliban kasi sa nag-iisang bahay lang yun sa lugar na yon, wala din doong mga taong makikialam sa kanila. Habang inihahanda naman nila ang kanilang mga gamit, di naman niya maiwasang balaan ang kanyang mga kasama ukol sa panganib na kanilang kahaharapin. Ayon kasi sa kanya, maaaring yon ang pinakamatinding misyon na kanilang gagawin. Dagdag pa nito na, napakalabo para sa kanya ng kanilang magiging lakad, lalo pat hindi niya alam kung saan magsisimula ng paghahanap. Dagdag isipin din para kay Pulo ang oras ng kanilang paghahanap. Nang marinig naman yon ng kanyang mga kasama, idinaan na lamang nila ito sa tawa ang kanilang pag-aalala. Makalipas pa ang ilang minuto, pagtahimik naman ng mga ito, agad namang inilahad ng kanyang mga kasama
na mas mainam na umano ang trabahong yon dahil malaki-laki ang kikitain nila. Mariinding inilahad ng mga ito na kung mag-iingat sila sa kanilang mga gagawin, hindi naman sila mapapahamak ng basta-basta. Kampante rin silang pasukin ng bundok ng gabi, lalo pat makailang ulit na rin naman sila roong nagpabalik-balik. Nang marinig naman ni Pulo ang tungkol dito, bahagya naman siyang napatahimik, gawa ng meron siyang naalalang usap-usapan sa bundok na yon. Sasabihin niya pa sana yon sa mga kasama niya, pero upang hindi na madagdagan ang pag-aalala ng mga ito, pinili na lamang niyang manahimik. Usap-usapan kasi noon ng mga matatanda sa lugar nila. May naninirahang pamilya ng aswang sa bundok na yon. Bagaman walang nakapagpatunay nito, marami ang nagsasabing yon ay totoo. Hindi lang nila ito nararamdaman sa kanilang lugar, sa kadahilan ng mga karatig baryong malalayo, ang pangunahing binibiktima ng mga ito. Wala namang matibay na ebidensya para paniwalaan ang ganoong haka-haka. Mas pinili niyang huwag itong ipagsawalang bahala. Lahat kasi ng istoryang umiikot ukol sa lugar na pupuntahan nila, naniniwala siyang merong katotohanang pinagmulan. Ayaw naman niyang maging kampante, lalo pat yon ang malimit na dahilan kung bakit napapahamak ang mga taong pumupunta sa isang lugar na wala naman silang gaanong ideya. Kalahating oras pa ang dumaan, natapos na nga ang paghahanda ng kanilang grupo. Nang maisaayos na nila ang lahat ng kanilang gamit, agad naman nilang tinahak ang daan patungo sa paanan ng bundok. Pagdating nila roon, nagpahinga muna sila ng bahagya habang maiging pinagmamasdan ang buong paligid. Napagkasunduan kasi ng kanilang grupo, papalubog na ang araw sila uusad para wala silang malagpasan sa mga lugar na kanilang tatahakin. Hindi rin kasi biro ang taas nito, lalo na ang sukal ng mga daan. Pagpatak naman ng alas 6, agad namang binalot ng kadiliman ang buong lugar. Pagdating naman ng puntong wala na sila gaanong maaninag, napilitan naman sila noong magsindi ng gasera. Matapos nun, dali-dali na rin silang umusad, papaakyat ng bundok. Habang binabagtas nila ang daan, marami silang huni na naririnig sa buong paligid. May mga ligaw na hayop na rin silang nasisilayan, nakalimitan namang punterya ng mga mangangaso. Ilang minuto pa ang lumipas, nang medyo makalayo na sila sa paanan ng bundok, bahagya naman silang natigilan noon nang may masipat silang isang malaking ibon na mabilis na dumaan sa itaas kung saan sila naroroon. Kahit isa sa kanila, wala roong nakakita kung kaya't nagbigay ito ng matinding palaisipan. Maya-maya pa, pagbalik naman ng katahimikan sa buong paligid, agad naman nilang binilisan ang kanilang paglalakad upang hanapin ang ginintoang baka na gumagala sa bundok. Sa loob ng ilang oras nila roong paglilibot, wala naman silang ibang nakita. Pagpatak naman ng alas 2 ng madaling araw, dala na rin ang pagod ng kanilang grupo, minarapat na nilang bumaba ng bundok. Magbubukang liwayway na nung marating nila ang tahanan ni Pulo, kaya para makapagpahinga, doon na natulog ang kanilang grupo. Kinahapunan paggising naman nila, agad naman silang umuwi sa kanila para magpaalam at magpalit ng damit. Mabilisan lang noon ang pag-uwi dahil napagkasunduan nilang gabi-gabi sila roong maglilibot hanggang sa makita na nila ang kanilang hinahanap. Suportado naman yon ng kanilang pamilya, kaya habang tumatagal patuloy pa ring nananatiling sikreto ang kanilang mga ginagawa. Dumaan pa ang mga araw, nanatili pa ring bigo ang grupo nila Pulo. Nananawa na nga sila noon kakapanhik sa bundok, hanggang sa kalaunay may nakasalubong sila roong mag-anak na galing tuktok. Alam nilang hindi yun naninirahan sa lugar, kaya dala naman ang kanilang kuryosidad, minabuti nilang tanungin ang mga ito. Ang kaso lang, nang makausap na nila ang pamilyang yon, kakaiba ang sinabi nito sa kanila.
Hindi nila mawari kung may personal ba yung galit, gawa ng sa pamamaraan ng pananalita nila. Parang inaalisan sila nito ng karapatan na tumungo sa lugar na yon. Nang marinig naman nila ang sinabi ng mga taong kanilang nakasalubong, minarapat naman nilang wag na yung pansinin. Sa isip-isip kasi nila, mas mainam nang umiwas upang wala silang magiging aberya. Paglagpas naman nila sa mga ito, hindi na nila yung tiningnan pa, pero bago makalayo ang mga panauhing yan, may napansin doong kakaiba itong si Pulo. Noong una, hindi niya mawari ang kanyang nakita, gawa ng pagbaling niya ng kanyang paningin sa lalaking huling dumaan sa pangkat nila. Nasipat niyang tapyas ang ulo nito. May nakausli din yung parang mga sungay sa gulugod, tapos ang mga paa nito merong mga kadena. Nakayapak lang din ng taong yon, kaya na may medyo nakapagtataka talaga. Ayon kay Pulo, sa kanilang lahat siya lang ang nakakita ng bagay na yon. Tinanong niya kasi ukol dito ang kanyang mga kasama, ngunit wala itong naintindihan sa mga sinabi niya. Lumipas ang gabing yan, nagpatuloy pa rin ang kanilang paglilibot, hanggang sa sumapit ang huling araw ng buwan. Bagaman pilit pa rin nilang hinahanap ang ginintoang baka, medyo ramdam na nila ang kawalan ng pag-asang makita pa ang ahas na kanilang hinahanap. Dahil dito, nagdesisyon silang lumapit sa isang albularyo para humingi ng payo. May mga pinagtanungan din silang matatanda sa pagbabaka sakaling may ideya ang mga ito ukol sa nilalang na kanilang hinahanap. Sa loob ng isang araw nilang paglilibot sa baryo, may mangilan-ngilan silang detalyeng nakuha na nakapagbigay linaw sa nilalang na kanilang hinahanap. Base sa kanilang mga nakausap, lumilitaw ang nilalang na yon kapag huling araw ng buwan. Nasa bandang 11:11 din ng gabi ang paggala nito sa bukid para tumungo sa kaharian ng mga diwatang kalahi nito. Dagdag pa ng mga matatanda, kinakailangan nilang mag-ingat sa mga oras na yon dahil kasabay ng pagpakita ng baka ay ang paglilibot din ng pamilya ng mga aswang sa lugar na yon. Isa kasi ito sa pangunahing tauhan ng nilalang upang masigurong maitataboy ang lahat ng taong nagbabalak dito ng masama. Mariinding inilahad ng mga ito na bagaman nag-aalaga yon ng mga aswang, purong kanan pa rin ang nilalang na yon. Katunayan, napipilitan lang yung gumawa ng ganoong bagay dahil sa mga taong masyadong naghahangad ng kapangyarihan. Matapos namang marinig nila Pulo ang tungkol dito, pinili pa rin nilang ituloy ang kanilang plano. Hindi sila noon nasindak, gawa ng ang parokyanong naghihintay ng resulta mula sa kanila. Medyo nangungulit na. Napansin din nilang armado ang mga kasamahan nito, kaya wala rin naman silang mapagpipilian. Sa pagsapit naman ng gabi ng huling araw ng buwan, sa paanan pa lang ng bundok, nakasilay na sila ng 2 sigbing nagbabantay. Di naman sila sinugod ng mga ito, pero alam nilang maigi nitong binabantayan ang bawat kilos ng kanilang grupo. Habang inaakyat din nila ang lugar na yon, pansin na pansin naman nila ang malalaking ibon na umiikot sa buong paligid. Ilang minuto pa ang lumipas, nang mga lahati na sila sa bundok, doon nila nasipat ang isang ginintoang baka na bigla na lamang bumungad sa daraanang tinatahak nila. Pagsilay naman ng nilalang na yon sa kanilang grupo, mabilis naman itong kumaripas ng takbo papalayo. Yun nga lang, lingid sa kaalaman ng nilalang na yon, may nakaabang na palang kasamahan si Pulo sa daang tinatahak nito. Pagdating naman ito sa kinaroroonan ng kanyang kasama, agad naman nila yung hinagisan ng lambat. Mabilis itong pumulupot sa baka, kaya kalaunay wala na rin yung nagawa kundi ang mapalupasay sa lupa. Habang umaalulong naman ito, dali-dali naman nila yung nilapitan para pagtulungang gapusin. Sinabay na nila ito sa pagdakip, sa kadahilanang naisip nilang malaki rin ang halaga nito kapag yun ay kanilang naibenta. Ngunit paglapit naman nila sa lambat,
Bumungad sa kanila ang isang binatilyong takot na nakatingin sa kanila. Panay din ang pagsasalita nito gamit ang dialektong hindi nila maunawaan. Matapos naman yung masilayan ni Pulo, agad naman niyang inabisuhan ng kanyang mga kasama na yon ay pakawalan, pero hindi ito nakinig sa kanya. Sa halip din na sumunod, pinagtawanan lang siya nito habang nagwiwika ng, "Ano ka ba, Pulo? Di ba isa to sa pinunta natin dito? Huwag ka nang maawa dyan. Hindi naman yan tao eh." Habang inilalahad ng kanyang kasama ang mga katagang yan, buong puwersa naman itong dinarag papalabas ng lambat ang binata. Noong una nagagawa niya pa yung matiis, pero nang marinig niya ang pagmamakaawa nito, doon na niya hindi napigilan ang kanyang sarili. Walang sabi-sabi, agad naman niyang hinawi ang kanyang mga kasama habang inaabisuhan yon na hindi nila kailangang maging marahas sa bata. Dahil sa kanyang pangingialam, agad namang kumalma ang mga ito. Naniniwala kasi silang si Pulo ang namumuno sa kanilang grupo, kaya hindi nila maipagkakaila na nagbibigay ng matinding epekto ang bawat katagang sinasabi nito. Hindi naglaon. Pagkalma naman ng mga kasamahan niyang yan, agad naman niyang ipinaliwanag ang nauna nilang plano. Wala kasi sa kanilang usapan ng patungkol sa paghuli sa ginintoang baka, kaya hindi niya pinahintulutan ang hangarin nitong madakip ang nilalang. Dagdag pa niya na, mas mainam na dumikit lang sila sa usapan para hindi sila magkaaberya. Matapos naman niya yung mailahad sa kanyang grupo, agad namang kumalma ang mga ito. Maya-maya pa, nang magkasundo na sila, agad naman niyang inutusan ng iilan sa kanyang mga kasama na hanapin na ang ahas na pakay nila. Pagkarinig naman ng mga ito sa kanyang sinabi, agad naman yung naglakad sa iba't ibang direksyon para maghanap. Subalit hindi pa man nakakalayo ang mga ito, agad namang tumambad sa kanila ang 7 taong may namumulang mga mata. Nang masipat naman yon nila Pulo, dali-dali naman silang dumukot ng kanilang mga sandata sa kadahilan ng alam nila na hindi yon mga pangkaraniwang nilalang. Pagsilay naman ng mga ito sa kanilang ginawa, bigla naman yung umatungan ng malakas kasabay ng pag-usli ng malalapad nitong mga pakpak. Pagsugod naman ito sa kanila, bahagya namang nabaling sa itaas ng puno ang kanyang atensyon matapos niyang masipat ang isang makintab na bagay na pumupulupot sa mismong sanga nito. Pagsilay naman niya rito, tumambad sa kanyang mga mata ang ahas na mag-iisang buwan na nilang hinahanap. Matapos naman niya yung masilayan, hindi na rin siya nag-alangang tahakin ng daan papalapit dito. Nagpasama rin siya sa iilan niyang mga kasama upang masigurong hindi na sila nito matatakasan. Habang binabagtas naman nila ang daan, kitang-kita niya ang kanyang mga kasama na walang patid na nakikipaglaban sa mga aswang. Yung isa sa mga ito, nagtamo na ng matinding pinsala sa katawan na halos ikahandusay na nito sa lupa. Habang tumatagal din ang kanilang pakikipaglaban, ramdam na ramdam niya ang panghihina ng kanyang mga kasama hanggang sa kalaunay pa isa-isa na itong namatay. Paglapit naman niya sa kinaroroonan ng ahas, agad naman niya itong hinuli sa pamamagitan ng lubid na may nakataling bato sa dulo. Pagtapon niya kasi nito, agad naman yung pumulupot sa katawan ng ahas dahilan para mahila niya yon pababa. Akala noon ni Pulo madadakip na nila ito, pero paghawak naman dito ng kanyang kasama, bigla naman siyang natigilan nang masipat niya ang mabilis na pagkaagnas ng kamay nito. Dali-dali yung kumalat sa buo nitong katawan hanggang sa tuluyan na yung maging kalansay. Nang masaksihan naman ni Pulo ang bagay na yan, agad naman niyang hinubad ang kanyang damit. Ibinalot niya yon ng maigi sa kanyang kamay bago niya dinakip ang ahas na pilit pa ring nagpupumiglas mula sa lubid. Nang mahawakan na niya ang ulo at buntot nito, inilagay niya yon sa isang sako sabay tali ng bukana nito. Matapos nun, agad naman niyang ibinaling ang kanyang paningin sa kanyang mga kasama na kasalukuyan noong nakabulagta na sa lupa.
Pagsilay naman niya sa kaibigan niyang nakatayo malapit sa kanya, bigla naman siyang napasigaw nang may tumarak na matalas na kuko sa likod nito na tumagos naman hanggang sa dibdib. Sa sobrang bilis ng pangyayari, hindi nakasagot ang kasama niyang yon habang nakahawak sa matatalas na kuko. Maya-maya pa, doon na tuluyang napansin ni Pulo na tanging siya na lamang ang naiiwang buhay sa pangkat na binuo niya. Dahil sa pangyayaring yon, halos hindi na niya inaasahan noong mabubuhay pa siya. Pagpalibot naman sa kanya ng mga aswang, paulit-ulit naman siya nitong sinindak hanggang sa kalaunay mabitawan na niya ang hawak niyang sako. Nang masipat naman yun ng binatang engkanto, dali-dali naman itong pinakawala ng alaga nitong ahas na nakakulong sa loob. Matapos niya yung gawin, kumuha yun doon ng isang kaliskis, sabay tungo sa kanyang harapan. Pagharap naman nilang dalawa, iniabot nito sa kanya ang kaliskis na yon habang nagwiwika ng, "Kunin mo to. May malaki itong halaga sa mundo ninyo. Huwag mo kaming sisihin sa mga nangyari sa iyong kasama dahil hindi rin namin yung ginusto. Pinoprotektahan lang namin ang samin at sana'y maunawaan mo yun." Dagdag pa ng nilalang na hindi niya papayagang mamatay itong si Pulo pagpapakita ng kanyang utang na loob sa ginawa nitong pagtatanggol sa kanya. Inilahad din ito na papaslangin nila ang nag-utos sa kanya, kaya wala na siyang dapat na ipag-alala. Pagkalahad naman ito ng mga katagang yon, agad namang inutusan ng binata ang mga tauhan nitong aswang para gabayan siya pababa ng bundok. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, hindi na rin siya nagdalawang isip na sumama, gawa ng alam niyang may iisa itong salita. Sa pagdating naman nila sa paanan, binalaan siya ng mga aswang na wag na siya roong babalik. Sa oras kasi na nilabag niya ang nais ng mga ito, paniguradong kamatayan na ang naghihintay sa kanya. Dahil dito, tulala lang naman siyang sumang-ayon habang naglalakad papalayo. Pagsapit naman ng sumunod na araw, inaasahan na niya noong dadayuhin siya ng mga mahal sa buhay ng mga namatay niyang kasama. Ngunit sa hindi malamang dahilan, walang kahit ni isa ang pumunta. Huli na niya noon ang malaman na ang mga ito pala ay dinalaw din ng gininto ang baka. Kapalit ng pagkamatay ng kanilang mga mahal sa buhay, binigyan sila nito ng kayamanan na hindi nila kayang tanggihan. Ikinatuwa naman yun ni Pulo, lalo pat pakiramdam niya hindi na sayang ang kanilang pagpapagal. Magmula rin noong nangyari ang insidente, hindi na siya naglakas loob pang bumalik sa bundok na tirahan ng ginintuang baka. Okay. Opinyon ko sa kwento. Ang galing ng kwento na to. Alam niyo kung bakit? Kasi meron tayo na unang kwento tungkol dito eh. Hindi ko lang alam kung sa pinuno ko na lapag o dito sa anghel. Pero itong gininto ang baka na to, kalabaw o iba-ibang hayop, isa itong uri ng diwata na kaya magkontrol ng kanan at kaliwa. Ang galing kasi magkaibang tao yung nag-send nito eh. Tapos merong halos talagang pagkakaparehas sa mga kwento nila. Di ko lang alam yung eksaktong lokasyon kung pareho, pero yung nag-iiba-iba ng anyo yung gininto ang baka, tapos may mga lupon siya ng aswang, may mga alagad siyang nasa panig ng kaliwa. Parehas na parehas. Ang pinagkaiba lang, nung nag-anyong tao yung gininto ang baka, naging binata dito sa kwento na to. Pero dun sa nauna nating kwento, nag-aanyong babae yun. Diba? Tapos yung bida pa nga natin, hinatid niya hanggang bahay. Diba? Sa pagkakatanda ko rin sa nilapag natin na kwento na yun. Baka meron tayong listener dyan na sobrang talas ng memorya. Pwede bang paki-comment sa baba kung ano yung titulo nung kwento natin na yun para medyo mapagdugtong natin ng konti. Kasi dun din sa kwento rin sa kabila,
Kaya niyang pangibabawan yung mga nilalang na nasa kanan tsaka mga nilalang na nasa kaliwa. Kaya niyang kontrolin yun. Di ba nga, meron pa nga ata silang pinatay doon ng mga pamilya rin ng mga aswang kasi ginugulo yung bida natin doon sa isang kwento na yon. Sa pagkakatanda ko lang Pero dito, diwata to na tumanaw ng utang na loob sa tao. Siguro yung nakita niya na nilambat ng mga kasama niya yung gininto ang baka, kaya namang kumawala ng diwata ron Pero inisip ng diwata na, sige nga, bigyan natin ng pagsubok tong mga to. Sino kaya rito yung magliligtas sa atin? Ililigtas ko rin. Sobrang swerte lang ni Pulo kasi meron siyang mabuting puso. Kasi kung nagkataong gahaman din siya, wala tayong kwentong ganito. Lahat sila patay. Ang masakit lang, sa sobrang gahaman ng mga tao, yung mga kasamahan niya, namatay lahat yon. Pero sobrang generous nung gininto ang baka na kahit patay na yung mga yon, binigyan pa rin niya ng yaman. Lalo na yung kaliskis nung kakaibang ahas. Wala na lang nabanggit kung magkano niya na ibenta, pero ako feeling ko, sobrang laking halaga nun kasi nga rare to Pero kayo, kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.